para sa lubungin siya. Pero hindi nga nangyari dahil hindi kami nagkita. Pagdating ko, nasa Villamor na siya. 2 araw. Hindi niyo nasabi kay Senador Go na kanyang na i-advise na huwag mo na tumuloy. Hindi. Bakit nga ba siya tumuloy umuwi? Hindi, kasi hindi ba, inanaw siya nung nag-speech siya. Sinabi Kung niya. aarestuin ako, Sinabi niya naman, di ba? ganun siya. Pag sinabi niya, gagawin niya. Wala makakapigil sa kanya. Kung nandun po kayo doon sa, may mga videos po na nakikita natin na si General Torre ay hinihila na itong si Martin Delgra at nag-final na issue na final warning kay Secretary Mejaldea, no? Kung nandun kayo, what would you have done, sir? Ako, susuntugin ko si Presidente Duterte para tumumba. Hindi siya nakikialam. If you remember, dun sa speakership row, bumaba siya sa SONA, hindi niya alam bago na pala speaker. Hindi niya alam yan. Ayaw niya makialam talaga. Obviously, sir, mainit yung ulo nila. Muntik pa mag-walk out sa sarili ng SONA. Kasi nga, hindi niya alam kung anong nangyari. Kaya, pero dito, ay nakikialam kasi ang Malacanang dito. Pero yung kay Senator Cayetano po, nung speakership raw, yung supposed term sharing kay Lord Alan Velasco, mukhang miniting sila ni Pangulo pagkatapos at nag-sorry si Senator Cayetano, Congressman Cayetano sa kanya. Are you privy to the details of that meeting, sir? Ang alam ko, kasi nandun ako nung pumunta yung tatlo. Opo. Parang, kasi ayaw nakikialam nga ni Presidente Duterte, pero nakiusap sila kung pwedeng ayusin. So, napagkasunduan nila, ang naitsapuero doon si Martin. Supposed to be, he had the numbers. Pero yung dalawa, ang lumabas na, sila nakinabang doon sa meeting. Dahil term sharing, pero hindi naman sinunod din Kaya nagkagulo sila. Sir, for the first time, marami nag-agree sa inyo na mga nasa kabilang hanay, yung sinabi nyo na hindi kayo naniniwala na kumbaga pinag-iinitan ng ang dating majority. Hindi, kailangan in context. Ang sinasabi ko doon, kasi parang meron tinitira diyan sa majority. Sabi, ang context doon, kung talagang may kaso yan, regardless of whether majority or minority, dapat talagang kasuhan. Yun ang context doon. So sinasabi ninyo, pero ibang opinion nyo, of course, kay Senator Bato. Yung sinasabi po ninyo, it's pre-existing na yung mga kasong ito bago pa nangyari itong gulo sa Senado. Correct. Alright? Kaya alam po ninyo ganito yan. Ang tingin ko dyan, nagsimula lahat yan. Kasi ang pinag-uusapan yung away sa Senado. Pero kailangan hanapin natin yung ugat. Ang pinaka-ugat talaga niyan, nung nakialam ang Presidente doon sa kaso ni Presidente Duterte at saka nung nag-initiate sila ng impeachment. Talagang ang tingin ko dyan, ang balak talaga nila ay i-disqualify si Inday Sara. At since si Presidente Duterte ang pinakamatinding influencer para sa kanyang anak, kailangan mawala rin siya. Doon nagsimula yan Kung hindi nakialam ang Presidente Marcos Jr. dito, wala sana yan. Kung sinunod niya lang yung paulit-ulit niyang payag na walang jurisdiction ang ICC, na hindi siya makikialam. In fact, he said, I will not, ano sabi niya? We will not cooperate in whatever form or shape. Sinabi niya rin na, kasi tinanong siya ng diretsahan, pag meron bang warrant of arrest, isi-serve niyo. Hindi. Ang problema, bumaliktad siya. Doon nagsimula yan. Yung gulong yan. Kailan yung, ano yung huling words na exchange ninyo ni dating Pangulong Duterte? Hindi kami nagkausap kasi nasa Hong Kong ako noon. Ang problema, nung mag-meeting sila, wala ako. Kasi tumatawag siya sa akin ng tanghali. Hindi ko naman napansin. Yung pala nag-meeting sila nung gabi. Nalaman ko na lang yung desisyon niya nung siguro mga pasado alas 12 na ng gabi. Kaya nga hinabol ko siya sa airport. Pabalik. Kasi gusto ko siyang pigilan. Pero nabalitaan nyo na meron? Hindi, alam ko. Kaya nagpunta nga kami doon. Nung araw din yon. I remember, di ba 9 yon? 11 siya inaresto, di ba? 9 yung event So nagkawayan lang kami. Nasa stage siya ako, nasa babae. Dahil nagtitiktok ako doon, kaya kawayan lang kami. Nagsisinyasa kami, magkikita kami ng gabi, pero hindi kami nagkita Tapos the following day, nag-text siya. Hindi ko naman napansin. Nalaman ko na lang ng gabi. Inaantay ko yung tawag niya. Nag-close door meeting daw sila. Kasi ang balak ko sana, sasabihin ko sa kanya, pakiusapan ko siya, pumirme muna ng 2 araw. Kasi ang balak ko noon. Sa Hong Kong? Sa Hong Kong.
Kasi talagang ayaw niyang pumayag eh. Lahat. Gusto siyang, di ba, maraming mga offers sa China. Pero ayaw niya, hindi, pumunta ako doon. Ako, I wanted to tell him na, 2 araw ko muna rito, hayaan mo munang may gagawin ako sa Maynila. Kasi gusto kong kausapin yung mga grupo na salubungin natin. I was hoping na we could raise mga 2 milyon na tao para salubungin siya. Pero hindi nga nangyari dahil hindi kami nagkita. Pagdating ko, nasa Villamor na siya. 2 araw. Hindi niyo nasabi kay Senador Go na kanyang na i-advise na huwag mo na tumuloy. Hindi. Bakit nga ba siya tumuloy umuwi? Hindi, kasi hindi ba, inanakaw siya nung nag-speech siya. Sinabi Kung niya, ma-arrestuin ako, sinabi niya naman, di ba? ganun siya. Pag sinabi niya, gagawin niya. Wala makakapigil sa kanya. Kung nandun po kayo doon sa, may mga videos po na nakikita natin na si General Torre ay hinihila na itong si Martin Delgra at nag-final na ng issue na final warning kay Secretary Mejaldea, no? Kung nandun kayo, what would you have done, sir? Ako, susuntugin ko si Presidente Duterte para tumumba. That's the only way to stop them from bringing him to the plane. Dadali mo siya sa ospital. Di ba? Kasi pag tumumba yung Presidente ron, paano mo? Siyempre, titingnan mo kung anong nangyari sa kanya. Baka naman pag-isinong kayo yung sa O hindi paket, sir. nga, bali, okay lang. It doesn't matter. Kasi ang purpose mo doon, pigilan. Kasi pag yun hindi mo napigilan, talagang iakit sa aeroplano yun. Pero kung may nangyari sa kanya doon, they will be forced to bring him to the hospital. Parang, okay. Attorney Panelo, sabi ng Malacanang, parang sa mga nangyaring gulo sa Senado, and because of Bato's escape, lumalabas na parang nagiging biktima rin daw si Pangulong Duterte dito kasi sumasama yung paningin ng mga accomplices ni Pangulong Duterte sa mata ng ICC. I don't think so. Kasi from the very beginning naman, talagang mali yung ginawa nila kay Presidente Duterte. At kung ano pang gagawin nila sa mga tinatawag na co-conspirators, ganoon din yun. Ang pinaka-issue talaga yan, merong bang kapangyarihan sila sa atin? At tayo ba susuko ba natin ang sobereinty natin sa isang dayuhan? Hindi ba natin susundin yung ating saligang batas? Alam mo, napaka ginagamit palagi na yung Republic Act 9851. Diba? Sabi nila, hindi. Under that law, pwede, may option na sumuko. Teka muna, hindi nyo binabasang maigi yung batas. Tingnan mo batas. Nakalagay doon, in the interest of justice, saka mo papasok yung option. O, tanangin natin sarili, is it in the interest of justice that we surrender a Filipino citizen charged of committing a crime in this country against a fellow citizen? Is that in the interest of justice? Is it in the interest of justice that we allow a foreign tribunal to try a Filipino citizen, effectively surrendering our country's sovereignty? Kasi malaya tayo may sarili tayong sistema legal. Bakit natin pumapayag ng gano'n? Ano po ang inyong... Maliban pa, may dating ako. Yung paragraph na yun, in the interest of justice, tapos sinasabi na you can surrender o extradite. Nakalagay pa rin sa baba, in accordance with law. Bakit nilagay yun? Kasi nga, under the Constitution, you cannot deprive a person ng kanyang liberty or kalayaan nang hindi ka papasok sa due process. Madalit sabi, yun ang titingnan mo muna kung ano sinasabi ng Constitution. Walang mamamayan na bibigyan mo ng pag-aaresto nang hindi daraan muna sa isang pamamaraan na bibigyan mo siya ng pagkakataon na pagtanggol niya kanyang sarili. Sa ICC, hindi ko gagawin yan Dito lang sa atin. Kasi under the Constitution, bago magkaroon ng warrant of arrest, papayag muna. May preliminary investigation. They will be given the chance to rebut, whatever. And then, akala mo ba tapos na yun? Pupunta pa yun sa hukuman. And the Constitution says, the judge must personally examine. Hindi ko gagawin sa ICC yun. Doon, pag nag-demanda ron, issue mo ng warrant. Yun ang sinasabi natin na kailangan dumaan talaga sa due process. Hindi pa pwede yung, tinan mo even the judgment ng foreign court, tinan mo rules of court, kailangan padamo sa lower court. May kinalaman mo ba kayo sa pagpili nitong bagong abogado? Sino yun? Yung pumalit kayo ni Hindi. Nicholas Hoffman. Ang nangyari doon, talagang tapos na yung kontrata niya Kaya naganap sila ng litigator. Kamusta pala yung plano ninyo na mag-apply as an ICC Matagal lawyer? Kasi maraming requirements. Abutin daw ng isang taon Alright. Okay. Sir, sinasabi nila na, gusto ko malaman, anong opinion ninyo kay Jose Claire Castro as spokesperson bilang you've been on that seat na once upon a... paano nyo siya i-rate as spokesperson? Naawa ako sa kanya. Bakit po? Kasi wala siyang access Ako hindi ako nahirapan noon. Kasi
barkada ko, kaibigan, for so many years, pareho ang takbo ng utak namin. Alam mo ba noon, akala nila nag-uusap kami. Never kami nag-uusap before the briefing. Why? Tulog eh. Tapos Natutulog sinasabi siya ninyo, eh. Kasi alam ko ang takbo ng utak parang niya. ganon. Dahil magkaibigan kami. At yung ginawa namin sa panahon ng kanyang administrasyon, matagal na namin pinag-usapan niya. Hindi ba ako nagpatakbo sa kanya? It took me 10 years to make him run. Kaya alam na namin, nag-uusap-usap na kami. Alam na namin ang gagawin namin. ano nga pala nangyari sa inyong mentorship supposedly kay Senador Robin Padilla? O ganun pa rin. Nandiyan pa Tuloy rin. pa rin ba yun? Oo. Hindi naman nawawala. Nag-usap ba kayo tungkol sa force majeure? Ang ganun. Sa force majeure. Yung definition ng Hindi naging kami controversial ba? nagkausap doon. Okay. Sure. You've sat inside Malacanang and watched the president, the ex-president work up close. Ano yung biggest misconception ng mga Filipinos about the wielding of political power na sa tingin nyo dapat nating maintindihan? Wala kang problema doon sa political power ni Presidente Duterte kasi yun nga ang nagbigay sa kanya ng insentibo para magawa niya lahat ang mga ginawa niyang legasiya. At ito naman si Presidente Marcos Jr. sinasabi, di ba mahina? Hindi ako naniniwala doon. May political power din ito eh. Political will na tinatawag. You know why? Alam mo si Presidente Duterte, hindi niya gagawin yung pagsalakay niya sa isang religious group. Can you imagine? Yung, anong pangalan nila? KOJC. Di ba? Religious group yon. Hindi mo gagawin yun kung ikaw isang matinong mamamayan. Pero nagpadala siya ng 3,000. That's one. Number two, bakit may political will? Biro mo, napakulong niya si Presidente Duterte. Binaliktad niya yung foreign policy niya. Pangatlo, hiniya niya si Torre. Pwede naman niyang bulungan na lang kasi resign ka na lang. Finire niya in public. Ganon din si Bersamin. May political will yung mama. Kaya lang para sa kanya. Hindi para sa bayan. Para sinabi rin ni Joker Arroyo dati tungkol kay Pinoy. Huwag yung ano yan. Isipin mo, nakapagpakulong yan ng ilang mga ganon, di ba? Okay. Attorney Sal, marami man nalilito ngayon kasi may Sal Panelo Jr. na. Oo. Ba't naman sila malilito eh? Pareho naman takbo ng utak namin eh. Pareho ba? Pareho. As a lawyer, paano mo siya i-rate? Mas magaling siya. Unbiased. Sabi niya nga, mas magaling siya sa akin nung batang-bata pa siya. Sabi ko, kasi alam mo, may kwento ako dyan. Nung nasa Ateneo siya, siyempre, dahil kapangalan ko, junior eh. Sabi niya, how are you related to Sal Panelo? Sabi ng pro. Sabi niya, he's my father. Tapos sabihin doon, let's see if you're as good as your father. Alam mo, sabi ko, ano sagot mo? Kung hindi kita anak. Siyempre, ang sagot ko dad, I'm better than my father. Anak nga kita. Iba ka talaga, Attorney Sal. Okay, let's see. Kala ko gusto mo pag-usapan natin yung quorum eh. Para sa Kasi inyo. actually, yun ang pinagkakaguluhan nila yung quorum. Di ba? Ang daming, sabi ko nga yung part 2 ko kasi, hindi lumabas kasi mahaba eh. Opo. Part 2 ko, sinasabi ko doon, I'm so amused by various legal minds reading the same constitution, reading the same Abilino versus Cuenco, na iba ang basa nila. Iniisip ko na lang, siguro dahil ayaw talaga nila kay Inday, ayaw nila kay Presidente Duterte. Tingnan mo ha, maliwanag naman yung saligang batas natin. It's unequivocal, it's clear. Na nakalagay doon, pagdating sa quorum, majority vote. Simple lang sila. Ilan ba ang mga senador? 24. Ano ang majority? Di 13. Bakit kung ano nung nilalagay niya dyan? Kesyo, nasa ospital. Wala namang sinasabi yung saligang batas niyan eh. May nakalagay ba doon? Na kung may sakit ka o nasa abroad ka, hindi bibilangin yung pagdating doon sa calculation ng majority vote? Wala. So bakit ka naglalagay? Pangalawa, ini-invoke nila yung Abilino versus Cuenco. Sinasabi nila na, ang sabi na nung na-justices doon, pwede ang 12. Mali. You know why? Hindi nila binasa masyado. In fact, wala nga ruling eh. Why? Because they were evenly divided. 4 ang nagsasabi na 12, 4 naman ang nagsasabi na hindi, 13. So walang ruling with respect to that. Tabla eh. Ba't nila ginagamit? Pero itong nangyari doon noong 2015 na yung 17 na senador available, yung 12 pinayagan, may mga ganun po. Pero anyway, Attorney Sal, there's as many lawyers as there are opinions as there are many lawyers. But there's only one constitution. When the constitution speaks clearly, there is no room for interpretation. Huwag mo nang lagyan kung ano-ano pa. Okay. Attorney Sal,
defended some of the most controversial figures sa balita natin sa Philippine politics. Looking back, was there ever a moment when you privately thought, yung kasong ito ay legally defensible pero morally uncomfortable siya? Paano ninanavigate ng isang abogado dapat yung linyang yun? Hindi, kasi di ba sinasabi nila na lawyers lie? Never. It's our clients who lie to us. And we have to believe them kasi sino paniniwalaan namin? Ano naman yung kalaban niya? Siyempre, kung anong sinabi mo sa amin, paniniwalaan namin yon. On the basis of what you told us, di gagawa kami ng paraan. Either i-defend ka, kung guilty ka naman, kasi papaaminin ko siya, ano ba, ginawa mo ito, hindi. Opo. O, so pag sinabi mong opo, hahanap ako ng mitigating circumstances. Or prior to that, aregluhin na lang natin to. Talo ka rito. Pero kung ayaw mo pareglo, gagawa ko ng paraan na mamitigate natin. Pero I cannot lie for you. At kung during the trial, meron kang hindi sinabi sa akin at nagulat na lang ako, iiwanan kita. Si Inday Sara, si VP Sara, kailan po kayo huling nag-usap? Or has she ever tried to... Nagte-text lang kami. I see. Nagkonsulta ba siya sa ever? Hindi. For advice? Right. Ano ang i-advise mo sa kanyang legal team for the upcoming impeachment? Magaling ang legal team niya, so I don't have to advise them. Ma'am, another thing, matagal ko naman pinagtatanggol na yung pamilyang Duterte ever since. Kasi nasa tama sila. Dahil kung hindi sila sa tama, hindi mo ako mapagtatanggol. Tatahimik na lang ako. Alright. On that note, maraming salamat. Salamat po din. sa oras niyo. Former Chief Presidential Legal Counsel and Sartorial Icon, Salvador Panero. Thank you, sir.